Baka magkamali. Magandang umaga mga kapatid. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa, atin pong isama sa ating panalangin, pasasalamat ng Tulaylay family, ni Ricardo, Kalulot family, Clara Valentino and family, Eugene Mendoza and family. Para po sa mga kahilingan ni na Raymond Hongko, Liban family, Jess Sirius, Angel, Renen Nicasio, Marisa Laksena, Emilia Alforia, Marian Corpus, Femi and Anita Mendoza, Ivy Jane. At para po sa mga kaluluwang nakalagak sa ating Ossuary Garden, sa lahat ng naka-enroll sa ating mass cards at sa lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Muli po magandang umaga.
Tayo po ngayon nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong tema, ang katalinuhang maging handa sa pagdating ng Panginoon. Magsitayo po tayo at masiglang makibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nasabi na ng ating commentator sa ika-32 linggo ng karaniwang panahon, ang hamon ng ating Panginoon sa atin ay maging palaging handa. Maging palaging handa. At itong salitang ito ay hindi malayo sa realidad ng ating buhay. Because sa ngayon, kahit today, there is another typhoon that is coming. So, palaging handa, yun po ang hamon ng ating Panginoon. So, pagdasal po natin ng ating paghahanda, hindi lamang sa typhoon, but also for our personal encounter with our Lord Jesus Christ. Upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalikasan, at sa lupa'y kapayapaan.
Ikaw lamang ang si Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilakan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa aming araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang inyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya at nakikita agad na mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siya matatagpuan. Makikita mo siya nag-aabang sa inyong tarangkahan. Isipin mo na lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya. At makita ka niya saan man naroon, siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayan mong sangtuarto sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa sa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uunlakan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit, papuring iaalay. Aking kinasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat na namatay at nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon,
tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay at nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo mga buhay ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawarin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal, at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng mga matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw ni oras. Mga kapatid, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you. Dumadami na po ang ating attendance sa ating misa. Just a reminder, let us continue to observe the protocol, okay? Kung maaari, it's really important na tayo ay naka-face shield. Bahagi po yon sa mandate
ng ating gobyerno. So, just to remind ourselves na mag-wear tayo ng face shield. Guys, ko rin batiin yung mga ating parishioners na nasa kanilang tahanan at nakikiisa sa ating selebrasyon sa araw na ito ng ika-32nd ng linggo ng karaniwang panahon. Preparedness, paghahanda, is what the government is trying to instill in the minds of our people, especially that every now and then we are visited by typhoons or heavy rains that cause a lot of flooding. Just recently, alam natin lahat, the super typhoon Rolly made a devastating destructions in Bicol region. That is why preparedness is being conducted to familiarize people how to get ready, how to react, and move if something will happen in the future. The idea is to prepare ourselves, not just to get ready for the worst to happen, but on the contrary, we are getting ready so that we can have the best preparation to avoid big damages if in case something unexpected will happen in the future. Just like what happened to us years ago during the super typhoon Yolanda, for example, or Ondoy, or the recent typhoon Rolly. Our motto, sabi ng gobyerno, is laging handa. Para tayong scout, laging handa. Today's gospel reading with its parable of the 10 bridesmaids reminds us of preparedness and readiness in life. Jesus said, "Stay awake, for you know neither the day nor the hour." The parable talks about the bridesmaids who are watching and waiting for the arrival of the bridegroom. The ritual requires the bridesmaid to escort the bridegroom to the wedding celebration. Sila yung mag-iilaw sa bridegroom. But the bridegroom comes late. So there is a need to stay ready and awake because we do not know the day and the hour the bridegroom will come. The 5 bridesmaids in the parable were unprepared. Hindi sila nagdala ng extra oil. So they were not able to enter the wedding banquets. Brothers and sisters, Jesus reminds us to keep our eyes open. For we know not the day nor the hour. If we are not ready and alert when He comes, we will be excluded. Imagine, yung 5, they have been preparing siguro for many days, and then on the day of the celebration, they were excluded. Oh, di ba? Ang sakit nun. They were excluded. Ang sagot lang sa kanila, kasi, hindi kayo naghanda. Hindi kayo naghanda. They were excluded, and they remained outside the gates of the wedding feast. The parable reminds us that the bridegroom can delay his coming, but we have to be like the 5 wise bridesmaids. We stayed ready and awake to welcome the guests. Even in the most unexpected time of the night. The challenge of the parable is to keep on watch and always be expectant. That's the challenge. Be on watch. So, ganun din ang ng gobyerno. Laging handa. Laging ready tayo. Be on watch. And be expectant because He will come at any time we least expect. Katulad ng super typhoon Rolly. Sino mag-akala na towards the end of the year, meron pang isang napakalakas recorded this year. Sa taong ito, yun ang pinakamalakas na dumating. And you know what happened
to Bicol region. Nakikita natin na nanawagan nga sila ng tulong. Unfortunately, nasa sitwasyon tayo, buong Pilipinas, buong mundo, na we are in this situation of the pandemic. So the challenge of the parable is to keep on watch and always be expectant, because He will come at any time we don't expect. When He do not know, we do not know when, neither the time nor the hour. We can apply this challenge, brothers and sisters, the challenge of Jesus, to our present situation. Due to climate change, horrible disasters are becoming a common experience not only in our country, but all over the world. Because of climate change, the whole world experiences nature's raids that are very devastating, like flooding, hurricanes, super typhoons, earthquakes, tsunami, lahar or mud flow in Bicol region. There was a lahar that was very devastating, yung lahar. These things, the mud flow, including human error like wildfire, war, and many others. So hindi lang natural disaster, pati na yung human errors ay kasama doon. For example, the recent events that happened in Beirut this year, when big explosion destroyed thousands of residential houses, commercial establishments, and many lives were sacrificed for nothing. Imagine, for nothing. There was a strong earthquake that happened recently in Turkey. And just 4 days ago, our own country had been hit by the world's strongest typhoon that is recorded this year, Typhoon Rolly. At present, we are still struggling how to stop the spread of the coronavirus, which already claimed hundreds and thousands of lives all over the world. Surely, we cannot claim that the existence of this harsh situation or condition is an act of God. We cannot charge it na ito lahat ay kagagawa ng Diyos. We cannot blame that all of this is an act of God. But rather, we have to look at ourselves. Tingnan natin yung sarili natin. In these past years, ano ba ang ating mga ginawa? Pag in-examine natin yung sarili natin, humanity, I'm talking about not our personal self, humanity, pag tiningnan natin, makikita natin na we have been abusive against our Mother Earth, our common home, Earth, against many things. Naging abusive tayo. Naging, para bang we always have the idea that we are the owner. Tayo ang may-ari. So we can destroy a mountain. We can flatten a forest. Ganun ang mentality ng tao. Para tayo ang may-ari ng common home na ito. We have to change our mentality. Instead of pretending that we are the owners of the earth, we have to revert by making ourselves caretakers or stewards. As Pope Francis tells us in Laudato Si, we are stewards, katiwala of our common home. Magbago sana ang mentality natin. And in that way, we will start to care. We will start to love our common home, to protect or to preserve our earth. Kailangan magkaroon tayo ng paradigm shift. From an owner, pretending that we are the owner, to an steward, katiwala, at pangalagaan natin ang ating itong common earth na ito. So with the challenging situation,
we can only say that we must be prepared, laging handa, to be always ready. Exactly what the gospel is telling us today. To be ready, but not only for the coming of these natural disasters. Ang ating preparedness, yun ang challenge talaga ng gospel natin, not only on the natural disaster, but our preparedness must not only be on this natural disaster. Our gospel today is telling us that we should be ready, most especially our encounter with the Lord. We must be ready with our encounter with the Lord. The most interesting part of the challenge is that we do not know when He is coming. Hindi natin alam kung kailan siya darating. So our quick response is to get ready at all times. Because we do not know when this thing will happen. Katulad ng natural disaster, earthquake, hindi natin ma-detect. Pagputok ng volcano, kung minsan ay hindi ma-detect, basta bigla na lang, katulad ng this year, no? Yung Taal volcano. Hindi masyadong, ang mga tao there were still people who were visiting the Taal Lake, nag-trekking pa. Ang bigla, sumabog, they have to run away. You do not know, we do not know when it will happen. Kaya sabi ng ating gospel today, let us be, our quick response is to be ready at all times because we do not know when this thing will happen. And the best way to prepare is to keep loving every neighbor we meet, making ourselves one with them as they experience the horrible effect of the pandemic and the tremendous disaster brought by Typhoon Rolly. Make ourselves one with them. Kung hindi man tayo makatulong financially, pray for them. That is how to make ourselves one with them. Pray. Pagdasal natin sila na dito sa NCR, medyo talagang every year na spare tayo. While yung mga karapit nating sila yung tinatamaan, pray for them. Make ourselves one with them. Hindi man tayo makabigay ng material na bagay, but we can pray for them. Pwede tayong magdasal sa kanila. Let us be merciful and be generous to our neighbors. Let us be humble by accepting our limitations. This is how we prepare ourselves sa araw-araw na pwedeng mangyari ang isang bagay. Let us always be merciful and humble. Huwag tayo maging proud, huwag tayo maging mayabang. Because we do not know the time and the hour na pag dumating ang hindi lang sakuna, kundi yung ating relasyon sa Diyos. And to learn to welcome each person and make them feel comfortable. This is how we can live well. We can prepare well ourselves. I remember the story of a saint. One day, hindi pa saint siya noon. They were having sports and he was asked by his companion, if today you will learn that it is your last day, what will you do? Sabi sa kanya. And that person who became a saint calmly said, I will continue to play ping pong. The name of that saint is Dominic Savio. His message is very clear. We don't have to panic if you learn that today is your last day. We don't have to panic if we learn that on that day will be our last. We must continue, according to him, to do the normal things that we do, like playing, making acts of charity, being merciful or generous to others, etc. It is by living the present moment well. It is living the present moment well that we will be able to prepare ourselves for every situation, unexpected situation that will come to us. So what will be our response to the gospel challenge today of preparedness? Ano po ang response natin? Una, our life is short, my dear brothers and sisters. Therefore, because it is short, let us live fully our present moment.
Take every opportunity to love and serve God and our neighbor. So to be ready, because life is short, we have always to be conscious in every opportunity to love God and to love our neighbor. Second, the need to be ready, not tomorrow. Huwag manyana habit. Bukas na lang. No, today. You must always be ready. Anything that you have to do to your neighbor, to God, do it now. Huwag mong ipagbukas today. Because we do not know neither the day nor the hour. Thirdly, the need to always live a wholesome life, like being humble, merciful, charitable, and always pleasing to God. That's how to prepare ourselves. And lastly, the need to always make an extra mile of charity, to others, to let them feel that we dare to care for them. So mga kapatid, sa araw na ito ay muli tayong pinapaalalahanan ng Diyos na tayo ay palaging handa, and the best way to prepare ourselves for this untoward event, we must live our present moment well. Live the present moment well in loving God and loving our neighbor. Amen. Please stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin natin maging handa para sa pagdating ng Panginoong Hesus. Para sa bawat kahilingan, ang ating itutugon ay, Ama, naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa masigasig na paghahanda para sa darating ng Panginoon sa wakas na kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa lahat ng sandaling magsulit si Diyos ng kanilang mga ginawa para sa taong bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang masaya nilang salubungin ang Panginoon sa sandaling itinakda ng Diyos at matamo ang gantimpalang kanyang bigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating matutunang paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng ating masigasig nagpagawa para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matuksong mawalan ng gana sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon, at sa pamamagitan ng ating mga naningas na ilawan ay makapasok tayo sa bulwagan ng kanyang kasalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin.
Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang pukawin ang aming mga puso nang sa pamamagitan ng aming mabubuting gawa at marubdob na pagmamahal ay masigasig naming mapaghandaan ang pagdating ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagkaalay. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paghahain na natitipon dito upang ang aming ginanap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya ay kinalingan na mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, tutpos na walhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kahitahasan, pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kahitahasan. Hosanna, Hosanna, sa kahitahasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jesse naming Obispo, lahat ng mga Obispo at mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, lalong-lalo na yung mga intentions natin na nais nating ipagdasal sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngahalan mo. Mapasa amin ang
kaharian mo, suhundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa Isus. Peace be with you all. Peace be with you. Mga kapatid, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad yung inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. We will follow the same protocol. We have 3 lines para po sa ating social distancing. Thank you.
Dasalin po natin ang act of spiritual communion. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at kahabagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Hinihiling namin kami iyong tunghayan na may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay. Pukawin ang takot ng kalooban, panibaguhin ang pag-asa at patibayin ang pananalig sa iyo. Dinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse at mga tauhan ng mga ospital na ang mga buhay ay napasa ilalim ng mabigat na tungkulin upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan ng paninindigan at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin namin sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian. Idinadalangin namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangailangan ng kanilang kapwa. Ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Dinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan, at ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin ding hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Hesukristo ang anak mo at ang aming dakilang manggagamot kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, makapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng inyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sa short announcement. Nais ko lang pong magpasalamat sa agarang pagtugon, immediate na pagtugon sa inyong lahat. Nais ko magpasalamat sa panawagan ko na tulugan natin ang ating parokya sa financial na pangangailangan dahil dito sa COVID-19 for 8 months ay at least ngayon ay dumadami na yung nagsisimba. So nagpapasalamat po ako doon sa mga tumugon na tulungan natin ang ating parokya sa pamagitan ng Alay kay Maria. Meron po mga envelopes na available. So ito pong Alay kay Maria ay siya ang nagsusustain isang programa natin na matagal na nating ginagawa. Kaya lang at that time wala pa naman COVID-19. So hindi po siya na masyadong nabigyan ng malaking Paris-wide na implementation. Pero ngayon po, nakikiusap ako na sana lahat tayo ay mag-subscribe sa ating Alay kay Maria. Monthly pledge po yun, kahit magkano, ilagay ninyo. Basta marami tayo, kahit daw maliit, basta madalas, sabi ni Cardinal Rosales, ay nagiging malaking pondo. In fact, ang pondo ng Pinoy ay naging successful because of that. Kahit maliit, basta malimit or madalas,
every month magbibigay tayo ay makakaipon tayo ng ating fund. So, salamat po sa inyong immediate na pagtugon. Sana ay pagpatuloy natin itong ating pagsuporta. Humingi lang po kayo ng alay kay Maria. Mayroon ata sa likod yung ating mga workers doon, parish workers, pwede kayong bigyan nitong alay kay Maria na sobre. At malapit na po ang ating piyesta. I-announce po namin sa susunod na linggo kung ano magiging format natin. Siyempre, bagong format tayo ngayon. New normal ang ating magiging piyesta. Pag-uusapan po namin ngayon, right after this Mass, we will have an EXICOM meeting. And then next Sunday, kasi 2 weeks, 3 weeks from now, novena na po natin kung ano mangyayari sa ating parish fiesta. So we will be announcing to you, we'll update you pagkatapos ng aming EXICOM meeting. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming makapangyarihan, bendisyon ninyo kami upang mapaghandaan namin ang bawat challenge ng aming Panginoon, lalong-lalo na sa aming personal na encounter sa Panginoon. At also, yung mga natural disaster na aming nararanasan dito sa mundo. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. At bendisyonan kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo na mapayapa at magmahalan sa isa't isa. Salamat sa sa Diyos. Thank you very much. Salamat po sa inyong pagsimba sa umagang ito.